Magandang umaga. Nakakita na po ba kayo ng halamang laurel? Ito po yon. Ayan. Ito po. Ang tawag ng iba dito ay lucky plant. So, ayan, meron ako ditong 4 na paso ng laurel. Ayan po. Ayan. So, ngayon ay ika-4 na buwan na nila dito. Dito po pala sila nakapwesto sa lugar na kung saan sila po ay nakaka-receive ng sapat na liwanag ng araw na halos maghapon. Yan po ang kinakailangan ng halamang laurel para po sila ay lumaki at magkaroon ng maraming dahon. Kasi yan naman ang ginagamit natin dito kay laurel, di ba po? Ang kanyang dahon. Pampa-aroma, pampadagdag sarap sa ating mga lutuing ulam. So ayan, nilalagyan ko lang siya ng mga 1 kutsaritang pataba sa gilid. Ito nga po palang ginagamit kong pataba ay 14-14-14 o yung tinatawag na complete fertilizer. Alam niyo po kung ito lamang ay nakatanim direkta sa lupa, kahit 1 beses lamang sa 4 na buwan ay pwede naman itong lagyan ng pataba. Dahil nga po limitado lang ang nakukuha nilang sustansya pag sila ay nakatanim sa mga container kagaya nitong paso, hindi naman kalakihan. So, yung nakukuha nila dito, syempre yung nutrient na present dito sa lupa, kakaunti lang yan, limitado lang. So, kinakailangan ko silang patabaan every 2 months. Pero hindi naman kinakailangan po na dikit sa puno. Ano ang paglalagay ng mga pataba sa kanila sa gilid-gilid lang. Kung mapapansin nyo po may mga tuyong dahon ng malunggay. Yan. Salitan po yan. Nilalagyan ko ng balat ng itlog. Itong tuyo na dahon ng malunggay. Compost. Ganyan po. Para naman hindi sila bugbog sa synthetic fertilizer. Kailangan din ng mga organikong pataba. Kasi ay mas marami silang nakukuhang nutrients. Diba po, pag sila ay direktang nakatanim sa lupa, mas maraming mga mineral, sustansya, ayan po. Kaya 1 beses lamang sa 4 na buwan kung sila ay bibigyan ng pataba. Ayan. Alam nyo ba, itong laurel ko ay tinatanggalan ko rin ng mga dahon sa ilalim para encourage na magkaroon sila ng maraming sanga-sanga. Kagaya nga po nito, tinubuan ng panibagong sanga. Eto, tignan nyo po, 2 sanga ang tumubo. Kasi po, ito ay tinanggalan ko dito. Nakikita nyo po ba ito? Ito, ayan. Una, usbong niya nandito. So, tinanggalan ko siya sa pinaka-tip. Tinubuan naman itong panibago na to. Tapos, etong mga to, tinatanggalan ko sa ilalim. Pag ako ay magluluto at kailangan ko ng panangkap, takbo lang ako dito, kinukuha ko yung mga nasa ilalim. Ayan, na-encourage din na magkaroon siya ng mga multiple stems. Ngayon, itong maliit na usbong na nandito na pinutol ko, alam niyo po ba kung saan hindi ko po yan itinapon? Itinanim ko po siya dito sa isang maliit na lalagyan at kinulob ko po ito ng plastic ng 40 days. Opo, naka-nursery siya. Pinropagate ko siya dito sa maliit na lalagyan. Ngayon, after 40 days nung binuksan ko, napansin ko naman na stable na tong mga dahon at nakita nyo tinubuan na rin ng maliit na sanga at ng mga dahon. So inilipat ko na rin siya dito sa area kung saan sila ay nakaka-receive ng maghapon na sikat ng araw. Yan po. Saya-saya lang dahil nakapagpabuhay tayo. Sanga ng laurel na aking pinutol na napatubo ko. Yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Yan lamang po ang aking pagbabahagi. Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!